Tumulong na po ang kampana o diyan po na magsisimula na po ang pangalawang simbahan. Inaanyayahan po ang lahat ng kayo na tayo po ay namanangin. Hallelujah. Yes, Lord. Ama namin sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, bayani ng langit at buwan, maging ang buhay ng Ama sa inyo naman. Ama, salamat po sa gabi na muli narito kami, walang ibang gagawin kundi ang paralan ng iyong pangalan. Sambahin ang iyong pangalan. Salamat po, Ama, sa inyo naman sa Jesus. Sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ibinigay mo ang buhay na lang sa inyo, upang kaming lahat ay magkaroon ng buhay na lang at buhay na masisi. Salamat naman sa libreng kaligtasan na itinagalaman sa amin. Salamat, Panginoon. Ama, itinataas ko po sa inyo ang gabi ito. Itinataas ko po, Lord, ang lahat ng tutulong paawit sa gabi ito. Panginoon, papagayin mo sila na silang lang, Panginoon, ay magiging kalulod ng pagpapala sa gabi ito. Ama, itinataas ko rin po sa inyo ang magpapahayag ng banal na salita sa gabi ito. Bigyan po siya, Panginoon, ng karunungan. Bigyan po siya ang katalinuhan na ang bawat sasabihin niya ay buwan lamang sa inyo ng salita. Turuan niyo po kami, Panginoon, na ang bawat sa Panginoon ay mayroong pusong marunong kumagalangkat ng inyong banal na salita. Pangaralan niyo po kami, Panginoon. Salamat po sa inyong pag-ibig, sa inyong pag-ibig, sa bawat isa. Ama, salamat po sa bawat sulong sa bahay. Italaga niyo po, Panginoon, ng inyong mahal na magkaroon ng kapayapaan. Walang gawa ng away ng mahal ng Israel sa kanina, kundi yung pag-ibig niyo, Panginoon, ang maghahay sa inyo. Salamat. Salamat, Panginoon, sa bawat pamilyang natin po. Pagpalain niyo po, Panginoon. Salamat. Kaya ang pong binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pinakamatamis ng pangalan, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. The
para sa ating responsibility, ating inututo. Kompleto na ang buhay ko dahil kay Kristo. Ulitin ko natin. Masaya ninyong pasalamatan ng Ama na itinalaga kayo ng ibahagi ng mana ng mga banal sa kaharian ng buwan. Tuloy. Niligtas nga tayo sa kapangyarihan ng dilim at inilapat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa kanya kayo nagkaroon ng katapusan ng kapatawaran ng mga kasalanan. Tuloy. Siya ang larawan ng nagigitang Diyos, ang panganay na tanang nilikha, sapagkat sa Kanya ay nilalang ang lahat ng nasa langit at sa lahat ng nasa lupa, ang mga nakikita at di nakikita, sa pamamagitan niya at dahil sa Kanya nilikha ang lahat. Tugon. Siya nga ang una sa lahat at sa Kanya umihira ang lahat. Pagkat ikinalugod ng Diyos na manahan sa Kanya ang kabuuan at sa pamamagitan ni Kristo, pagkasuluin sa Kanyang sarili ang lahat, sa pagbibigay ng kapayapaan sa bisa ng dugo ng Kanyang krus, sa lupa man o sa langit. Tugon. Dati nga kayo malayo sa Diyos, at salungan sa Kanya ang inyong kalooban dahil sa masasama ninyong gawa. Ngunit pinagpapasundo kayo ngayon sa katawang laman ni Kristo. Sa pagkamatay niya upang maiharap kayo sa Kanyang bilang mga banal, walang dumis at walang kapintasan. Tugon. Sa Kanya natatago ang lahat ng yamang karunungan at kaalaman. Sa Kanyang katawan ay puspusa na nanahan ng buong pagkayos at kayo ay napuspus sa Kanya. Tugon. Noong kayo'y patay pa at nabubuhay sa kasalanan, noong hindi pa kayo uli sa Espiritu, kayo'y binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo, ipinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. Tugon. Pinawi niya ang kasulatan ng batas at record ng lahat ng ating utang at obligasyon at ipinangako niya iyon sa krus. Sa pagkamatay niya sa krus, pinuto niya ang kapangyarihan at pamamahala ng kaaway. Ipinilan niya sila sa kahihiyan at tinalo niya silang lubos. Tugon. Yamang ibinangan na kayo kasama ni Kristo. Ang dapat ninyong ibigin ay mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo. Sa kanan ng Diyos, ang mga bagay na nasa langit, ang lagi ninyong pag-isipan at huwagan ang mga bagay na nasa lupa. Kasi namatay na nga kayo at ang buhay ninyo ay na kay Kristo na sa piling ng Diyos. Tugon. Mahalin po tayo.
Mga lalaki, si Jose na nagiging asawa niya ay isang matuwid na tao at ayaw nito malagay sa kaibigan si Maria. Kaya hindi siya niyang hiwalayan na si Maria nagliging mga babae. Mga lalaki, mga anak niya ay isang lalaki at pamamalaan siya Jesus dahil liligtas niya ang nagbayan sa kanilang kasalanan. Mga babae. Mga lalaki, magbubuntis ang isang birhen at umanak ng isang lalaki. Tatawagin siya ng Manuel na ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Mga babae. Lahat. Pero hindi sila nagsisip ni Maria hanggang sa may anak nito ang sanggol. Nang manganak na si Maria, pinangalan ni Jose ang sanggol na Jesus. Yeah.
woman with few words, sabi niya. Pero naisip ko yung sinabi ni Lord kay Moses na hayaan na natin si Lord yung tumilos para sa kanya. At yun po yung pangakawakan ko ngayon. Kaya, please bear with me po. Ito, at bilang manimula po, ikwento ko sa inyo kung bakit nga po ako sa harapan ninyo ngayon. Noon po November 24 po yata yun. Tumunog po ang aking cellphone. May nag-chat. May bago na naman po GC. At ang pangalan po ng GC ay Simbang Gabi 2025. Sa totoo lang po, sanay na po ako dahil kapag church-related po ang mga GC, usually kasama po talaga ako dahil ako po ay nagtatrabaho sa Blessings Community since 2013. At sa mga bago po na ngayon na nakarating dito, ako po rin yung, hindi niyo man ako maliit nakikita, pero ako po yung lagi nasa likod dahil ako po yung nag-ooperate ng computer every Sunday. At ako po yung laging binabanggit ni Pastor Joshua na Ate Juliet. Ako po yun. So, sa mga laging nakakarinig pero hindi ako nakikita, ito na po yung mukha ni Ate Juliet. At yun nga po, nakimulan din po nang nakita ko po yung message sa nakikita niyo po sa screen. Simbang Gabi pictures po yan. Sabi po ni Pastor Joshua, hello, we are pleased to inform you that we have been chosen to preach at the Simbang Gabi. Preaching notes and outline will be provided if you prefer not to prepare your own sermon. So, ito naman po, kitang-kita niyo po, kasali po ako sa mag-preach. Ayan, kumita niyo, December 16, binibita ko po. December 16, Tuesday, Juliet. At sa tagal-tagal nyo na po sa blessings, ngayon ko lang po ako kaharap sa inyo para mapakayag po ng salita ng Diyos. At nakaramdam pa rin po ako ng pressure kasi po second day ako. From Pastor Joshua to Juliet Borja. Parang pili ko, parang tas may expectation ng mga tao sa mga kaya talaga po grabe po yung trabaho ko. At sa totoo lang po, gusto ko po sanang tumanggi, pero nakita ko parang second lang lahat eh. Parang may hindi ako tumanggi kasi nakaschedule na bawat day po, may mga nakapangalan na, may mga naka-assign na. At parang nandun sa mga kasama ng kumpito, wala akong tumanggi. Eh, sabi ko, no choice na ito, papakagawa ko po. So sabi ko po, bakit naikwento nito sa inyo? Sa totoo lang po, nahirapan po ako makabuo ng message para sa pastor dahil ang dami-dami pong ideas na pumapasok sa isip ko. Parang hindi po ako makakagawa ng isang solid na message kasi araw-araw, iba-iba po yung naiisip ko. At sa katagayan na po, masyado po yung aking pag-overthink kung ano-ano akong iniisip. So, bawat galaw po ito yung naiisip ko. Magliligpit ako, Lord, ano ba yung word para sa akin? Matutulog na ako, Lord, ano yung word para sa akin? Basta anything po na gagawin ko, yun po yung nagpapakaba sa akin. Then, isang pagkakataon po, bigla ako natin sa madaling araw sa Lord, bigyan mo na ako ng wisdom, ano yung gagawin ko? So, yun po yung dahilan kung bakit nagpapako ko sa isang mensahe na aking po pinamagalan na chosen for a purpose. O yung pinili para sa isang layunin. Kaya ngayon gabi po, sabay-sabay po natin alamin kung ano ba yung mga katangian o tamang pag-ibon sa pagpili sa atin. Handa na po ba tayo? Ayan. So, start po tayo with number 1, pagsang-ayon ng maluwag sa kalooban. So, kapag po sinabi natin yung salitang pagsang-ayon, ito po ay nakahulugan ng pag-oo or yung pagpayag. Ibig sabihin po, hindi ka tumututol sa sinasabi o ginagawa ng isang tao. Kaya may papakita po ako sa inyo isang picture. Tingnan niyo po. Ano po yung picture na yan? Ano po yan? Ano po yung laro yan? Pinoy Pedro. Alam po natin lahat yung laro yan kasi yan po yung pinakasikat na laro kapag Christmas party. Kasi sikat po siya kasi pwede po siya kahit sino. Babae, lalaki, matanda, o bata. Pwede po yung gawin. So, paano ba po siya nilalaro dyan? So, yung may isang word, inalagay sa noo, then
1:33 po. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi at ilisan siya ng anghel. So, ano po kaya yung sinabi ng anghel kay Maria para sumagot siya ng ganoon? So, tingnan po natin yung Lucas 1:31. Sabi ni dito, magbubuntis ka at manganak ng isang lalaki at papakalanan mo siyang Jesus. Sa takbo po ito, hindi man po takasan o hindi man diretsahan sinabi ni Maria ang salitang oo, ay mapapansin po natin at na nangako naman po ito ng pagsakayon. Wala po tayong makikita bakas ng pagtutol o pagreklamo mula kay Maria at dito po ay makikita rin natin kung gaano ka-sincere o yung sinseridad ng kanyang sagot. Wala po tayong narinig kay Maria na bakit po ako, ang dami-dami babae dyan, single, available, bakit po ako? Pero sa halip, isang kalmadong tinig po ang kanyang nagsasagot. Totoo po na nakaramdam po siya ng pagkabagabag at masasabi kong normal lang po yun kasi paano nga naman magbubuntis ang isang dalaga at alam po natin na may boyfriend siya pero wala po nangyayari sa kanila pero paano po siya magbubuntis at hindi po ito nangangalugan ng kanyang pagtutol. At pagkatapos po magsalita ng may paliwanag, right there and then po, ibig sabihin, walang pagkakala, bigla po siya sumagot ako. Hindi mo muna tinanong mo, pwede mo pag-isipan mo muna, hindi mo niya sinabi yun, hindi rin po niya sinabi na, itatanong mo muna sa parents mo kasi baka nabibigla lang ako. Ang kanyang pagtugon ay naging mabilisan at may kalaking nakasiguraduhan ng pagtitiwala. At dahil alam niya na ang utos na ito ay galing sa Panginoon, hindi po siya nagpapili. Hindi niya inisip kung ano yung magiging consequences o ano yung magiging kahihinatnan ng kanyang pag-ayaw. At hindi niya naisip na, hindi po niya sinabi na, teka nga pala, may boyfriend nga pala ako. Ano yung sasabihin ni Joseph pag nalaman niya buntis ako? Ano din yung sasabihin ng mga tao na nakapaligid sa akin dahil malalaman at malalaman nila yun? Maniniwala kaya sila pag sinabi ko dahil sa Holy Spirit? At dahil sa Holy Spirit na to, kaya dahil ko sa aking sinapupunan ang tinutukoy ng Bisaya. Palagay ko kung marami pong tanong at pagdududa ang maaari niyang makuha sa mga tao na nakapaligid sa kanya. Pero hindi po yung nalingkad na upang tumugod siya sa panawagan ng ating Panginoon. Napaisip po tuloy ako, ano po kaya ang ibig sabihin or ibig ipahiwatig ng tagpong ito? Masasabi ko po na tagpong ito ay isang panawagan sa atin. Sa bawat isa po na narito, na kapag ang Diyos ay nangusap sa atin, tumugon po tayo ng may pagsakayon, ng walang pagtutuga at walang pagkakalinlangan. Dahil may plano po ang Panginoon sa atin, kaya tayo po ay kanyang tinawag. Hindi po ito parang isang lako na nangyayari yung Christmas party, the Game of Love. Nabubunutin ang inyong pangalan at kapag nabunod ay tatawagin. Hindi po ganun yung parang ni Lord. Ito po ay isang espesyal na pagpili ng Panginoon sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Kaya ito ngayon na nasa kinauupuan ko, hindi aksidente na narito ka ngayon. Hindi aksidente na pumunta ka sa blessings at sumang-ayon sa mga nag-invite sa inyo. Ang iyong pumunta sa gabi ito ay isa lamang patunay na umuo tayo o sumang-ayon tayo sa paanyaya ng ating Panginoon dahil nagtitiwala tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, pero may tanong po ako. Sapat na po ba ang pag-oo o ang pagsang-ayon natin sa Panginoon? Sapat sa tulad ninyo, sapat na po ba yung sumang-ayon lang tayo? Oo o hindi? Hindi, tama kayo. Hindi po. Siyempre hindi. Dahil meron pa po yung kasunod. Kaya pumunta na po tayo sa ating ikalawang puntos at ito po ay ang pagsunod ng may alala. Bilang isang nanay po, ito alam ko marami yung nakaka-relate sa akin. Titignan lang po sa atin yung mag-utos tayo sa ating mga anak. So, next picture po. So, ano po yung mga nakikita nyo? Ito po yung mga iba't-ibang gawain bahay na inuutos natin sa ating mga anak. Katulad na, magtiklop ng damit, magbukas ng pinggan, mag-ayos ng mga higaan natin, maglaba, magwalis. Hindi lang po ito, pero marami po tayong mga inuutos sa ating
ngayon po, makikita natin yung typical na sagot ng ating mga anak. For sure, alam po natin, ano po yung typical na sagot ng ating mga anak kapag tayo ay nagutos? Ano? Okay. So, ito naman po yung ayaw na salita na narinig ng ating mga nanay sa ating mga anak. Sasabihin nila, wait lang po, susunod. Pero, minsan po matagal, 5 minutes, 10 minutes, hanggang lumipas na po ilang oras, hindi pa rin po nila ginagawa. Hanggang minsan po, tayo na rin mga nanay ang gagawa. At ito po naman po ay mabalik na rin naman po ito sa pangyayari kay Maria, kung saan si Maria ay malugod po na sumunod sa utos ng ating Panginoon. Tingnan po natin sa Lucas 1:46-47, sabay-sabay po natin basahin. At sinabi ni Maria, buong puso kong pinupuri ang Panginoon at nagagala ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. So, ito pong pangyayari ito, eksena ito, ay nangyari nung si Maria ay dumalaw sa kanyang pinsan na si Elizabeth na noong araw na yan ay nagdadalang tao din. Matapos sabihin sa kanya ni Elizabeth ang magiging mapalad ni Maria, dahil matutupad ang sinabi sa kanya ng Panginoon na ang tagapagligtas ang kanya ibabubulis. Kung makikita po natin sa verse na ito, ang pagsunod ni Maria ng may kagalakan. Mukhang excited po siya kung ano yung mangyayari sa kanya. Kahit sa totoo lang, hindi po talaga niya alam kung ano ang kahihilan na ng kanyang pagpapayag at pagsunod. Sumunod siya dahil alam niya na siya ay magbubuntis at manganganak ng ating tagapagligtas. So, ibig sabihin alam po niya na si Jesus ang magiging anak. Siguro po para sa kanya napakalaking pribilehiyo na tawagin na ito yung magdadala ng tao na magliligtas sa lahat ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Imagine po, sa dami-dami ng babae, siya yung napili. At pagkatapos nga po mag-oo ni Maria ay sumunod siya. Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, sa kanyang pagsunod, wala tayong nakita pagtutol mula sa kanya. At maaaring may mga narinig nga po tayo, maaaring nung time na yun, si Maria ay 17 years old. So, pwede po siya ay nasa grade 12. Batang-bata, nasa minor pa po siya. Nung time na tinanong siya ng anghel, pwede naman pong sabihin niya na, Lord, pwede mo pagsabihin na ng 18 years old kasi nasa legal age na ako noon. Okay na lang, magbuntis ako. Pwede mo ba maranasan ko muna ng magdibuko, mag-party, sumayaw, mag-18 roses? Pwede ba gano'n? So, madami po pwede niya sabihin, pero pinili pa rin po niya ang sumunod. Siya ay nagbuntis at nanganak. At siguro noon, ang dami-daming thoughts na tumatakbo sa isip niya, pero sumunod pa rin po siya ng may kagalawan. Palakpakan mo lang. Habang pinabasa ko po ang story ni Maria, napansin ko po, kahit sumunod siya, wala po akong nabasa na pinangakuan siya na magiging madali ang lahat. Hindi po sinabi na, Maria, pumayag ka lang, magiging maalaman ng lahat para sa iyo. Hindi sinabi na, magiging madali ang pagbubuntis mo, hindi ka mahirapan sa panganak, ipoprovide mo lahat ng pangangailangan mo. Wala po tayo kanina ganoon. Hindi sinabi na, manganganak ka sa isang maganda at komportableng lugar. So, para kahit hindi lang pong verse na binasa natin sa Bible, wala po tayo namin ng ganung pangako. At sa katunayan nga po, kabalikan po ang nangyari sa kanya. Hindi po naging madali ang kanyang pagbubuntis.
bata, mga anak, sa kuweba, normal delivery, walang anesthesia. Pagkatapos ko mga anak, walang antibiotic, walang painkillers. Tapos, sino yung kasama niyo mga anak? Wala pong midwife, wala pong OB. So, may imagine ko, napakahirap naman sitwasyon niya. At isa pa po, wala rin po siyang nanay. So, di ba tayo, sa pagkapanganak natin, meron po mga nanay na tumutulong sa atin. Siya yung maglalaba,
Amen po? Okay, palakpakan po muli natin ang Panginoon. Kaya, may pinahalaman tayo sa kanyang gawin ng Panginoon sa ating mga buhay. At ito po ay isa lamang bunga ng ating pagsunod. Ang pagtitiwala ay hindi pa natin alam kung ano ang mangyayari sa kanyang. Ulitin ko po, ang pagtitiwala ay hindi pa natin alam kung ano ang mangyayari sa kanyang. Kaya, tatanungin ko po kayo, kung pagpipiliin kayo, ano ang daan ng tatahakin? Ang daan ng problema na mag-isa mong tatahakin? O ang daan ng problema na kasama mo sa Kristo? Ano po ang pipiliin niyo? Siyempre po yung kasama sa Kristo. So, katulad po ng tanong ko kanina, sa pagsunod pa rin ba natatapos ang lahat? Ano po sa palagay niyo? Doon pa rin ba natatapos ang pagsunod? Oo o hindi? Ano po? Tama po, hindi po. Kasi may isa pa po tayong dapat nakalin. At ito ay ang pangatlo at muli natin puntos. At ito po ay pagpapatuloy. So, tingnan po natin yung picture na to. Ano po picture yan? So, ito po ay isang picture na relay. Ito, relay po ito. Tama po kayo. Ito po ay isang sports kung saan po may mga miyembro, may ilang miyembro na binubuo ng isang team kung saan po ang bawat isa po ay may kanya-kanyang designated na pwesto yung bawat mananakbo. So, yung unang mananakbo po, nasa starting line siya, may hawak na baton, may tatakbo po siya sa second line kung saan ang yung kakampi niya. Papasa na yung kanyang baton, and then yung susunod na mga player ang tatakbo. And then yung second player, papasok niya yung baton sa third player, siya naman po yung tatakbo hanggang sa matapos po yung race. At kapag po naipasa ng baton, yun nga po, ipapasa hanggang makarating sa finish line yung huli po mananakbo. So ano po yung concept ng laro ko? Para po sa akin, ito po ay nagpapakita lamang na upang manalo ang iyong kupunan, kailangan po ay maging tuloy-tuloy ang pagtakbo ng bawat manlalaro habang makarating po sa finish line. Pero dahil naging mabilis ang pagtakbo ng isa, niloko ko yung kakamanahan naging mabilis yung naging pagtakbo. Pero hindi naman tumuloy yung second runner. So malaki dito ba makakarating sila sa finish line? Hindi po, hindi siya makakarating dahil hindi lang patuloy yung kanyang mga kasamahan. At sabi ko nga po kanina, hindi po natatapos ang lahat sa pagsunod. Ito ay nararapat na sundan na pagpapatuloy. Hindi po porket sumunod tayo ay okay na po ang lahat. Kailangan po ay mayroong continuity. At ito po yung nakita natin sa buhay ni Maria. Sa kabila po ng kanyang pagsubok, sa kabila po ng kanyang mga paghihirap na naranasan, simula pa lamang ng kanyang pagbubuntis, hindi na po siya sumuko. Pagkos, nagpatuloy siya. At iyan po ang paanyaya sa ating Panginoon. Ang magpatuloy po ang bawat isa sa atin sa Kanya. Maaaring sa ngayon, pakiramdam mo, hindi ka rin inubuhay ng problema. Maiisip mo, may katapos ako ba ang pagtulog ako? Lahat na yata ng kamatasan ay nasa akin. Kailan matatapos ang problema ko? At kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, huwag kang magpapagod. Magpatuloy ka lang. Kaya nga po tayo ay may Pasko para ibigay sa atin ang kanyang anak na siyang magiging solusyon sa ating problema na wala kayo kundi si Jesus. Siya po yung anak na binigay sa atin na magiging solusyon sa bawat problema. Kaya ano po ang dinaranas ngayon? It could be physical pain, meron ka mga emotional battle, meron ka mga financial crisis. Isa lang po ang solusyon sa lahat ng ito. Ang sumunod at magpatuloy tayo sa ating Panginoon. At kung po natin hayaan na ang isang pagsubok o isang problema ang magpatigil sa atin upang magpatuloy tayo sa pagsunod sa ating
Word, ang Biblia. Ito po yung sagot. Dito po tayo dapat magsimula. Dahil sa Biblia po natin makikilala ang Panginoon ng lubusan. Dito po natin makikita ang kanyang kabutihan, ang kanyang mga pangako, ang kanyang pagiging patas at pagiging matuwid, at ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Na kahit tayo ay nagkasala, kahit tayo ay kasalanan, hindi tayo naging mabuti, pero nandun pa rin yung mga pangako at pag-ibig niya para sa atin. At kapag ipinagpatuloy po natin itong bagay na ito, makikita mo, unti-unti magkakaroon ng magbabago sa inyo. Eventually po, marirealize nyo, bakit parang iba ako? Iba na ngayon yung aking paniniwala. Iba na ngayon yung aking
At panghahawakan ko po ang kanyang mga salita para ako po ay magpatuloy at patuloy na makapagpatuloy upang mabago at malaman ko po kung ano yung plano niya para sa akin. Pero hindi lang po sa akin mangyayari. Maging sa bawat isa rin po sa inyo na nandito. Nandito kayo dahil kayo ay pinili at tinawag ng Panginoon para sa isang dakilang layunin. Sa ngayon, pwede ko isipin nyo, ano yung plano nila para sa akin? Hindi ko pa makita o hindi ko pa ma-feel. So, hindi maaaring iba-iba po yung bilis o yung haba ng para malaman po natin kung ano po yung plano sa atin, Lord. Maaaring ngayon, nalagad natin, maaaring it will take days, months, or years bago natin malaman kung ang plano sa atin, Lord. Pero isa lang po ang tandaan natin, huwag po tayong mapagod sa pagtugon. Huwag po tayong mapagod sa pagsunod. At huwag po tayong mapagod sa pagpapatuloy sa ating Panginoon. Kailangan po na po tayo magala at ma-excite kung ano po ba yung plano na naghihintay para sa ating lahat. Palakpakan po natin sila. Talaga po nakakautin niya sa bawat isa sa atin. At ngayon po, bago po patuloy yung magtapos, may narinig po ako isang quote at hayaan ko bahagi ko ito sa inyo. Narinig ko po ito sa isang picture. Sabi po niya, if God told you to do something, if God has called you, stop holding back. Stop disqualifying yourself simply because of your past. God doesn't call the qualified. He qualifies the called. Step out and obey what God has called you to do. Napakaganda po itong reminder sa ating lahat. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon na tayo ay qualified kasi wala naman po talaga magiging qualified dahil lang po tayo ay makasalanan. Sa halip, tayo mga tinawag ay naging qualified dahil kay Jesus. Sa Kanya lamang po, siya lamang po ang dahilan. Si Jesus na siyang regalo ng ating Panginoon sa ating mga tao na siyang tumubos sa ating mga kasalanan at siyang tunay na diwa ng kapaskuhan. Palakpakan po natin. So, hindi po ako nag-graduate pero nanasahan ko po na natouch po ito ang bawat sa atin na tumulong po tayo dahil ano po tayo ay kanyang tinawag. At ngayon po, inaanayaan ko po lahat na tumayo para po sa isang panalangin. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tumuko po tayo, umilit, at ako po ay mananalangin para sa akin. Yes, Lord. Panginoon, nakikita mo po ngayon ang mga taong nandito. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil kami ay iyong pinili. Maaari ang iba sa amin ay may ganap sa isip, naguguluhan, nawawala ng pag-asa, pero napakalinaw po ng iyong pangako sa bawat isa sa amin. Binigyan mo po kami ng isang regalo na sasagot sa lahat ng aming mga alalahanin. At iyon ay ang iyong bugtong na anak na si Kristo. At ang iyong pagpapili sa amin, Lord, bigyan mo po kami ng pusong marunong sumunod at lakas upang kami ay magpatuloy sa iyo. Hindi po namin ito kaya kung wala ang tulong na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magtiwala sa iyong plano. Maaaring hindi ayon sa amin ang mga kagustuhan ang nangyayari sa amin, pero ikaw po, Panginoon, ang nakakaalam ng lahat. Tulungan mo, Panginoon, na kami ay magpatuloy sa iyo for you hope our future. Maraming salamat po, Panginoon, at ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na tayo lahat. Maraming salamat po sa pagpili at sa maligayang pagsubo sa bawat. Bigyan po natin ng mataas na pagkakas sa Panginoon Jesus. Dapat siya sa ating pagsasabi. Dapat siya sa ating mga oras. Dapat ang isiligan ng Mesiyas sa pagkakito ito. Maraming salamat po, Sister Juliet, sa napakagandang mensahe. Totoo po yung kanyang sinabi na dati-rati na ako siya sa likod. Pero ngayon, dinala na siya ng Panginoon
ang kalagayan ng bawat isa. Nababatid po ninyo kung saan kami nagmula. Marami nga sa amin ay hindi matanggap ang aming mga sarili sapagkat may mga taglay kaming karunihan. Subalit nagpapasalamat po kami sapagkat sinabi na iyong salita na nung kami mga patay sa aming mga kasalanan, nung kami mga mispulang basura, kami hinanap po. Hinanap niyo po kami isa-isa. Inakay, minahal, iyakap. Ang dating basura, ngayon ay kayamanan niya. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo ay magsabi na Amen. Sabi namin sa katabi, total naman Pasko. Ituto mo ng pagsamba kay Lord. Sabihin mo sa kanya, kumikay ka na! Nasaan po ang ingay ng mga anak ng Diyos na sumasamba? Kasama natin ang Diyos. Amen. Kung inyo po mapapansin, taon-taon naglalagay po tayo ng dalawang malaking kandila at mayroon din po tayong bukas sa Biblia dito sa harapan. At hindi po yan palamunti lamang sapagkat ang paglalagay po ng bukas na Biblia at dalawang kandila ay matagal nang sinasagawa sa simbahan, lalo na po sa ibang mga churches. At pakinggan po ninyo na aking sasabihin sapagkat nais ko na sa tuwing makapakinig kayo sa harapan, nakikita niyo yung dalawang kandila, ganun din yung bukas na Biblia ay maalala po ninyo ang mga sasabihin ko. Yan po dalawang kandila na may alaw, may apoy, may sindi. Yan po ay simbolo ng presensya ni Kristo sa ating kalagitnaan. So tuwing tayo po nagkakatipon, kasama natin ang Panginoong Jesus. Naniniwala ba kayo kasama natin ang Lord? Naniniwala ba tayong buhay ng Diyos? Na ang sinasamba natin ang Diyos, yung pinupuntahan natin ang Diyos, tuwing simbang gabi ay hindi patay at nakikinig sa dalangin ninyo? Yung bukas na Biblia naman po ay paalala sa ating lahat na ang sentro ng simbang gabi ay hindi po tradisyon, hindi po mga awiting masisigla, hindi po yung pagkain, hindi po yung building. Ang sentro po ng simbang gabi ay ang salita ng Diyos. That's why we have an open Bible. At sa bawat pahina po ng Biblia, isa lang makikita natin ang Panginoong Jesus.
ang nariyan sa harap ay larawan, hawak po natin tinapay ay larawan rin. Nawa po gawin natin ang pagtanggap ng tinapay at inumin na para bang kaharap natin ang Panginoong Jesus. Sapagkat ito po'y pag-aalay. Paalala sa atin ng pag-aalay ng Panginoong Jesus ng kanyang sarili upang ikaw at ako ay iligtas. Ganyan ka mahalaga kay Lord. Maaaring hindi ka mahalaga sa kanya, maaaring nasisilsong ka, pero sa Diyos mahalaga ka. Sabihin mo sa katabi mo, ang tinapay na ito ay paalala na mahalaga ka sa Diyos. Tanggapin po natin ang tinapay na simbolo ng kaligtasan natin lahat. Hawak naman po natin inumin ay simbolo po ng kamatayan ni Kristo. The Bible says, noong tayo po ay makasalanan pa, namatay siya para sa atin. Hindi niya hinintay na ikaw ay tumakbo sa Kanya. Nandun ka pa sa gitna ng kasalanan na yun. Nandun ka pa sa karamihan. Nasabi ng Biblia, kahit hindi tayo tumutugod, kahit nakatalikod pa tayo, namatay na siya para sa iyo, para sa atin. Nakita ka na ng Panginoon. At sabi ng salita ng Diyos, ang dugo ni Kristo ang nag-aalis ng kasalanan natin lahat, ng kasalanan ng sanglibutan. Hindi kayang alisin ng relihiyon ang matya ng kasalanan. Hindi kayang alisin ng anumang pagpapakabuti ng tao ang matya ng kasalanan. Kailangan may humanap na dugo. Kailangan may mamatay sa krus. At siya yung Panginoong Jesus. At sa tuwing nakikita ng Diyos Ama, ang ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, sinasabi ng Ama, sa kanyang mata, malinis ka na. Sa kanyang mata, matuwid ka na. Makakapasok na tayo lahat sa presensya ng Panginoon at doon, makakatanggap tayo ng biyaya. Amen. Kaya ngayong gabi ay may bukas na kalangitan at bumababa sa atin ang mga biyaya ng Diyos. Amen. Sabihin mo sa iyo katabi, tatampuin ng Panginoon lahat ng pangangailangan mo. Tanggapin po natin ang inumin. Bago ko po tawagin ang nakatalaga sa offertory, hinihiling ko po na tayo ay lumabas sa ating kinalalang upuan. Pakiyama po ang siyang na tao at makasabi sa kanya, lambing to ni Lord. Sige po, simulan na po natin.
Hindi ako nag-iisa, pagkat ikaw ay nandito na. Tala sa iyong mata'y aking batid. Bawat kislap ay may pag-ibig na hatid. Sa mga hangarin nating tapat, kayang baguhin ang lahat. Magagandang larawan ng ating bukas. Ngayong Pasko ay magniningay. Ngayong Pasko, magniningning ang Pilipino. San man sa mundo, tanaw nila ang liwanag mo. Tuwing ka ng pagmamahal, pinagpala ng may kapal. Ngayong Pasko, magniningning ang Pilipino. Magandang tadharang naghihintay. Pupuntahan natin magkasabay. Tibok ng puso nag-iisa. Sa loob nito taga rito ka. Magagandang larawan ang ating bukas. Ngayong Pasko ay magniningay. Ngayong Pasko, magniningning ang Pilipino. San man sa mundo, tanaw nila ang liwanag mo. Tuwing ka ng pagmamahal, pinagpala ng may kapal. Ngayong Pasko, magniningning ang Pilipino. Sa hirap at ginhawa, umiyak man o tumawa, malayo o malapit, tayo ay sama-sama. Tagumpay natin ay pag-iwan. Pagdiwang Wala nang panahon kung di ngayon. Ngayong Pasko, magniningning ang Pilipino. San man sa mundo, tanaw nila ang liwanag mo. Tuwing ka ng pagmamahal, pinagpala ng may kapal. Ngayong Pasko, magniningning ang Pilipino. Ngayong Pasko, magniningning ang Pilipino. San man sa mundo, tanaw nila ang liwanag mo. Tuwing ka ng pagmamahal, pinagpala ng may kapal. Ngayong Pasko, magniningning ang Pilipino. Ngayong Pasko, magniningning ang Pinagpala ng may kapal. Ngayong Pasko, ang nagsisilbing Pilipino. Wala nang naman kundi ikaw. Salamat sa iyong wala. Muling magkamagniningning ang Pilipino. Sa isang iglap, mga ngiti na takpan, mahigpit na yakap, kailang pagkawalan. Dumaan ng dilim na puno ng bituin sa iyong lilim, pag-ibig mas nagningning. Hinahanap ang kahapon sa panibagong ngayon.
pagmamahal mo. Ngayong Pasko, magdiriwang ang mundo. Sa pag-ibig mo'y may himala, may panibagong simula. Ngayong Pasko, babalik ang saya, dahil ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Kami ay may lakas na harapin ang bukas. Ikaw ang gabay sa bawat landas. Gawin kaming liwanag para sa isa't isa. Pag-asang sumisinag sa pamilya at sa kapwa. Ngayong Pasko, magdiriwang ang mundo. Sa pag-ibig mo'y may himala, may panibagong simula. Ngayong Pasko, babalik ang saya, dahil ikaw ang liwanag, ang ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Sa mahabang gabi, tumigil ang mundo. Sa pag-asang dala mo, tuloy ang Pasko. Liwanag, ligaya, light, joy, claridad, alegria, kasang nagkasadya. Lamang kalipay, sa hayag kapulakan, kahayag kalipay, raniyag ragsak. Liwawalikat, sigay lilini, liwanag kaugman, suluating tula. Kibuyo rupupi, ilumina joya, yang guang shiwei, lumiye joa. Ben jujun, adwa para oro shedos alegria. Liwanag at ligaya, nagmumula sa iyo, ikakalat sa mundo. Ngayong Pasko, magdiriwang ang mundo. Sa pag-ibig mo'y may himala, may panibagong simula. Ngayong Pasko, babalik ang saya, dahil ikaw ang liwanag at ligaya. Ngayong Pasko, magdiriwang ang mundo. Sa pag-ibig mo'y may himala, may panibagong simula. Ngayong Pasko, babalik ang saya, dahil ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Magsitayo po tayo lahat. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. At ating po sasalitain ang kanyang mga pagpapaalam. So Diyos, manayang mag-ingat sa inyo hanggang araw at wakasan. Sa Diyos, managsimula ng mabuting gawain sa inyong tatapusin hanggang dulo. Tanggapin ninyo ang biyaya ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Diyos Anak,